Hi, this is Chanyo M. At today papakita ko sa inyo ang mga features ng Honda Civic 2004 LX. Kung may naghahanap sa inyo ng mga ganito kaluma na car, baka makatulong to sa pag-decide. Bago tayo pumasok sa loob, pakita ko lang sa inyo muna yung labas ng car. Since medyo luma na siya, kita nyo naman kailangan pa ng key para mabuksan yung trunk. Pero kung makuha niyo yung Civic na EX, I think pwede mabuksan yung trunk gamit yung fob. Space ng trunk natin, not bad para sa 2004 na car. Sa ilalim ng floor may space pa para sa spare tire at konting space para sa tools. May automatic light at may mga latches para ma-fold yung upuan sa likod kung kailangan. Fold natin yan mamaya pero doon natin sa loob gagawin. Ang key fob natin may unlock, lock, and panic pero walang pang unlock ng trunk at hiwalay yung mismong car key. Okay, sa left side nandito yung control na windows. Isa nga pala sa favorite na feature ko nitong car is yung power windows. May lock switch para hindi makontrol ng passengers yung window, which is nice kung may mga batang passengers. Sa left side ng steering wheel, nandito yung cruise control switch. Nandito rin yung switch para sa heater ng mirrors at yung control para sa power mirrors. Actually, ito rin isa sa mga favorite na features ko nitong car. Maliit na storage na pwede paglagyan ng coins. Itong nasa baba yung hood release latch. Sira na yun sa akin kaya gumagamit ako ng tool para i-open. Pero may lalagyan naman yung tool sa gilid kaya dala ko siya palagi. Release lever para sa fuel tank at para sa trunk. So pwede open yung trunk habang nakaupo sa car. Napaka basic na instrument panel at kita naman napakataas ng mileage natin. Meron pa din tayong radio na may FM at AM at CD pero walang built-in na Bluetooth kasi 2004 yung car. Sa bandang baba yung switches ng heater at air conditioning. Tapos sa left side naman yung controls. Dalawang cup holder sa baba ng radio at makikita nyo naman may install ako dito sa auxiliary power outlet. Additional components to. Ito para sa dashcam at ito naman para sa Bluetooth. Gear shifter para sa automatic transmission, malit na lalagyan, handbrake at medyo malaking compartment na napaka-convenient para sa mga drivers.
Another compartment sa tapat ng passenger seat at lalagyan ulit sa mismong door. Ito ang legroom sa likod. More than enough siya para sa 5'7" na gaya ko. Light na may 3 modes, automatic, manual, and off. Sa likod ng headrest may anchor para sa car seat kung kailangan. Meron din sa kabila. Ito para sa pag-unlock kung kailangan i-fold yung mga seats sa likod. Which is nice kasi hindi mabubuksan yung trunk kung wala yung car key. Fold natin yung seat sa likod. Make sure lang na nakatanggal yung seat belt sa left side. At ma-unzip natin yung mga seat covers. So ayan, kita naman kahit na medyo luma na yung car natin, malaki yung space niya para sa cargo pagka naka-fold yung rear seats. At tagos siya sa trunk, so kung di magkasya yung gamit sa trunk, pwede i-extend pagka finold yung mga seats. Punta tayo sa likod. Ang engine natin medyo maliit lang, 1.7, pero pwede na sa mga bagong drivers. Oil natin is 5W20. Sa mga hindi masyadong maalam kung ano ang mga nasa ilalim ng hood, please wag na wag tong bubuksan pag mainit ang engine at ito rin nasa itaas. Thank you guys so much for watching. Sana may naitulong ako sa inyo. Please consider subscribing and kung may tanong kayo, comment lang. See you!